titiisin ko ang hirap ng buhay, DH. Malas. Ito ho'y lamas. Ito yung malas niya. Ay pagtiis niya doon, lamas ng kanyang wetpacks na di niya kaya. Kaplog ng arabong mabantot. Kaya di niya kaya. Kaya humingi ng saklolo. E-rescue si Bitag dito. At tingnan niyo yung resulta. Panoorin. Naramdaman ko po na parang may nakahawak sa may puwetan ko. Doon ako napabalik wasap. Tapos nakita ko siya, tinakluban niya ako ng kumot sa mukha. Tapos sinusubsob niya ako na, iskuti. Doon ko na-realize na, mahirap nga pala talaga. Kasama natin ngayon yung kanyang kapatid ni Myra, si William Diola. Anong sinabi na sa iyo? Hiniling ko po na pauwiin na po yung kapatid ko dahil nahihirapan na po ng sobra at napagtangka na nga pong halayin. Ang pangako po nila sa akin, ang magagawa lang daw po nila ay i-take out at dalhin sa office. But hanggang ngayon po ay ang kapatid ko po ay naghihirap pa din doon sa bahay. So, nangangako lang. Ang kanyang video, pinadala sa atin, panoorin. Ako po si Myra Jola Orpinada. Humihingi po ako ng tulong sa Bitag Kilos Pronto. Sobra-sobra po yung trabaho ko dito. Kulang sa kain, kulang sa tulog. Halos po wala ng pahinga. Nito pong January 12, alas 4 po yun ng madaling araw. Natutulog po ako nun sa taas sa stock room. Pinasok po ako ng kapatid na lalaki. Gusto po akong gahasain. Sana po matulungan niyo po ako makauwi na ng Pilipinas. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, kahit sinungaling mga ito, nakausap namin si Vivian. Ito yung kanyang pahayag, pakinggan. Actually, sir, nakikipag-coordinate na po kami doon sa counterpart namin doon paano maiayos to. Tapos, yun naman pong rate na yan, nung una po, wala po yan nung nagpunta rito yung kapatid. Ang sinasabi lang po yun nga, pinagtatrabaho siya sa ibang bahay. Pero anyway, sir, titingnan po namin yung pinakamadaling paraan kung paano siya mapauwi. Kasi nga po, meron siyang 2 years contract na pinirmahan dun sa employer. Hoy, Vivian Lucero, bolero ka ha? Sinungaling kang putok sa buho ka. Ngayon, babae ka, pero ganito kapag nagsalita sa mga taong sinungaling, hindi po pwede magsinungaling ang kapatid na lumapit last year pa, pati kami maganda siguro, bisitahin na natin itong kolokoy na to. Sa sample kami sa inyo, siguraduhin nyo, nandyan kayo ha? Kasi pag dumating kami, may kasama kami. Hindi namin sasabihin kung paano. Sir, ito po yung Worldwide Sir International Agency po. Nakipag-usap na kami doon sa counterpart, whatever it costs, pauwiin. Iuwi naman siya as soon as possible. Halika rito, umakit ka. Ma'am, pwede ba kasama kami, ma'am? Kailangan namin makadumi. Sandali lang po, sandali lang. Pwede ma'am, para at least maliwanagan din natin. Wag na lang po natin sa press. Oh, ang problem kasi ma'am, ganito. Lumapit po siya sa amin, so kailangan namin ma-document everything para malaman namin kung ano yung sagot niyo. We want to document everything, ma'am . In our part, pasensya na po na biglang mayroong mga panahon na hindi kayo na-reportan. Yes, sir. Alam ko po na, naiintindihan ko po, talaga mag-aalala kayo at so pasensya na kayo doon. Pero ngayon, ito po, uutusan ko po sila na kahit may mangyari wala, maaari at least every 3 days magbigyan kayo ng tawag. At least Sir, meron po kayo nalalaman. And then we will try din also to follow up everything. Gagawan po natin ng natin mga kaya lahat po para matulungan ng kapatid ninyo. Yung kung may problema naman po Mr. William, pwede po kayong makipag-ugnayan sa akin po. Humingi po kami hindi ng pasensya sa inyo.
Attention, please. Please do not smoke in the terminal building. Thanksgiving! Nakauwi ka na rin sa wakas. Ay! Excited na ako. Uwi tayo ngayong gabi. Uwi tayo. Nung punta ko po sa Riyadh, bali hindi po ako direct sa amo ko, sa bahay ng amo ko. Walang kasiguraduhan yung buhay ko talaga doon. Doon ko na-realize na mahirap nga pala talaga. Iniisip ko na kakayanin ko to para sa mga anak ko. Pero habang tumatagal, lalo kong nararanasan yung hirap na akala ko sa una lang. Hindi pala, simula pa lang pala yun. Around 4 a.m. po ng madaling araw, sarado po lahat ng ilaw. Naramdaman ko po na parang may nakahawak sa may puwetan ko. Parang hinihimas-himas na niya ako. Doon ako napabalik wasab. Tapos nakita ko siya, kaya nakilala ko, nakapatid ng amo ko. Doon na niya ako dinaphagan, hinalikan. Tapos sabi ko sa kanya, nakiusap ako sa kanya na baba, wag gawin niya kasi masama. Sabi niya sa akin, bibigyan kita ng pera. Sabi ko, hindi ako papayag. Tapos, doon na niya ako pinersa. Tinakluban niya ako ng kumot sa mukha. Tapos, sinusubsob niya ako na, iskuti. Wag daw akong magsisigaw, wag daw akong magsalita. Ang sabi po kasi nung amo ko sa akin, nagsisinungaling daw ako. Gumagawa daw ako ng kwento. Sabi ko, bakit ako gagawa ng kwento? Sobrang sama po talaga ng loob ko. Sabi ko, bakit pag ang mga workers na yung nadidihado, pinapabayaan na? Sa hanggang salita lang pala sila. Ang gusto ko lang ay barating kay Agency sa Worldwide na hindi po ako gumagawa ng kwento. Lahat lang sinasabi ko, lahat may katotohanan at kaya kong patunayan sa kanila yun. Well, eto ang aming sasabihin ho sa inyo. Hindi ko kami nagsasawa sa pagtulong ho sa ating mga OFW, mga DH na inaabuso. May mga public service ho kasi parang nanawa na sila. Para bang ang dating sinisisi yung mga OFW natin. Bakit daw? Yung iba nananawagan, itigil ng DH deployment. May punto ho sila roon. Kaya lang, sa iba ho kasi, siniswerte naman, hindi ho nasasapit yung ganitong klaseng mga, kapareho noon na maganda, mabait yung amo. So hindi ho siguro fair na sabihin, tigilan na natin yan, across the board. May iba nakikipagsapalaran, maswerte naman. Yung iba naman nakikipagsapalaran, tinitiis yung kanilang ginagawa para sa kanilang mga anak at pamilya. Hindi ho matiis yung ikay hahalahin. At hindi ho lagong matiis na itong mga potok sa buhong pendehong worldwiser kung hindi dahil sa amin mga hinayupak kayo. At kung hindi pakipagtulungan na rin ng OWA na ginawa namin, abay hindi pa papauwiin at sabi, kulang pa dahil may wala pang dalawa. Sundutin ko kaya kasi mga tumbon ninyo dyan, patuturing ko kayo, sapakan ko kayo ng pera kay babae, kay lalaki, kay parehong trato ko sa inyo. Bakit? Ganun kung magtratong Arabo, dapat ganun din dapat ginagawa sa inyo sa mga agency kapag medyo nahalay yung mga workers natin at gusto niyong sabihin, hindi, kulang pa. Ay kami na pupunta rin, batuta ng security guard, sasapak namin sa mga tumbon ninyo eh. Kay babae, kay lalaki, parehong tingin namin sa inyo, mga pendeho kayo. Mga pendeho talaga kayo. Na? Mga iho de kabron, iho de putot kutsinta kayo eh. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Na nakakaloko na mahalong inis. Hindi ako galit ha. Buisit. Pero nandito kami, hindi kami magsasawa. Yung ibang programa, give up na. Kami ho sa Bitag, hindi.